May mga sakit na kailangan ng antibiotic para gumaling. Pero paano kung hindi na yan tumalab? Yan daw ang siste sa ilang pasyente na inom ng antibiotic kahit walang reseta dahil hindi pala nagpapacheck up. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Ang mga karaniwan nating ginagamit na antibiotics laban sa sakit, tila hindi na gumagana sa ilan. Sa larawang ito, makikita ang mahabang listahan ng antibiotics na hindi na tumatalab sa isang pasyente. Kwento ni Dr. Kate Trinidad, unang nagpa-check up ang pasyente niyang ito dahil hirap sa pag-ihi. Nang makumpirmang may urinary tract infection o UTI, ginamot niya ang pasyente gamit ang first line of antibiotics. Ngunit kahit tapos na ang ilang araw ng karaniwang gamutan, bumalik pa rin daw ito dahil sa parehong problema. Nagtaka na kami kasi nakapag-start naman na kami ng first line of treatment for UTI, pero bakit masakit pa rin pag umiihi siya? Nagtanong kami sa patient kung meron bang history ng pag-self-medicate or paggamit ng antibiotic in the past. And then she said yes. Nang ipatest ang specimen mula sa pasyente, Sobrang daming ng mga gamot na resistant si patient. So makikita nyo dito sa right side, sobrang dami niyang gamot na hindi na effective. And then yung natitira na lang na sensitive siya is yung tatlong nasa kaliwa. antimicrobial resistance o AMR kung tawagin ito. At nangyayari yan kapag hindi na nagre-responde ang bakterya, virus, fungi at parasite sa mga antibiotics. Sa Pilipinas, nasa 15,700 ang nasawi taong 2019 na posibleng dahil sa antimicrobial resistance, habang nasa 56,700 naman ang deaths na iniuugnay riyan. At ang dahilan daw dito, Based on my experience as a community physician, sobrang talamak ng self-medication. Uso din yung prescription sharing kung saan nagre-recommend ang isang pasyente ng antibiotic na ininom nila in the past sa mga taong kasalukuyang may karamdaman. kaya babala nila kung magka-antimicrobial resistance ka man, Maaaring mas matagal yung gugugulin na oras para gamutin yung pasyente, which can lead to further complications. And then pangalawa, syempre mas mabigat siya sa bulsa. Kasi kapag meron ng presence ng AMR, yung mga readily available na mga antibiotic at saka yung mas murang antibiotic, hindi na siya tatalab. sa kabila nga ng mga programa at polisiya ng pamahalaan patungkol sa pagbenta at pagreseta ng mga gamot tulad ng antibiotics, ramdam pa rin daw ang kakulangan pagdating sa awareness ng AMR. Iwasan natin na mag-self-medicate ng antibiotics dahil mayroong tamang paraan ng paggamit sa pag-inom nito. Tapos makikinig tayo sa mga payo ng doktor para naman sa may-ari ng tindahan at saka may business na maliit na botika. Kailangan aware din tayo kung ano yung mga possible na consequences kapag nag-dispense tayo ng antibiotics without the proper guidance of a physician. Mahirap ang magkasakit, ngunit mas mahirap kung ang gamot na sanang makakatulong sa atin ay hindi na natin magagamit. Paalala lang, ang gamot, tatalab lang kung gagamitin sa tamang paraan. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.